sa lumagda ng kasunduan ang Business Mirror, Daily Tribune, Inquirer Interactive News, Manila Standard, Manila Bulletin, The Manila Times, Manila Business Insight, at ang Philippine Star. Lumagda pa rin ang kasunduan sa BOE at Sigma TV upang mabigyan ng libreng airtime para sa promotion ng tourist destinations sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang magbibigay ng promotional support, editorial coverage, at pagpapatibay sa information campaign ng BOE. Sa ilalim ng administrasyon ni Coconomatos Jr., ang mga pribado at publikong sektor ay nagtutulong-tulong upang isulong ang turismo ng bansa. Senator Ramos, ang ating top briefing. Magandang araw pa sa bagong Pilipinas. Napakinggan po ninyo ang Malacanang briefing sa pamumuno po ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer at Mayor Castro. Yan po ang tayo ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga kasama sa technical side ng Milo Binila at Miro Lucero sa ating WhatsApp. Salamat po maging sa ating executive producer, Ron Toledo, na siya rin sinamanugulat mula sa iba't ibang lalagay ng ating para sa ating digital news. Ngayon naman tayo para sa buong business, of course, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Wilson Pang. Hanggang sa susunod na edisyon sa ating programa ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Delgado Guzman. Magandang araw. Pilipinas Ngayon. Hindi samahan sa pareho na oras at alamin ang pinakaunang mga kaganapan at balita sa Mantinong Laro. Ang Pilipinas Ngayon. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang online digital platform for presidential broadcast service. Broadcast services. Ang makabagong sa pag-aating ng balita, informasyon at mga kasama para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa mga social media applications. Ang online digital service ng digital sa Pilipinas sa lahat ng mundo. The Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ushers in the Pilipinas World Service, establishing a bridge on air for Filipinos living and working abroad and the international community. Radio Pilipinas World Service reaches out to Filipino overseas workers, the Filipino diaspora, and foreign listeners all over the world through its online social media platforms via RP World Service Facebook page, YouTube channel, and live audio streaming 24 hours a day, from day to day, manned by seasoned production and technical personnel with passion and dedication. Producers and airs a variety of Filipino and English programs, magazines and news and public affairs, business, sports, entertainment, audiovisual documentaries, public service, and presidential activities done here in the Philippines and abroad. Radio Pilipinas World Service, through its online digital platform, is able to connect with Filipinos all over the world, made possible under the direction and support of CBS Media, mandated to disseminate information, programs, agency policies, and establish reliable public service geared for the welfare and protection of overseas Filipino workers and Filipinos living abroad and their respective families. Breaking through time zones and geographical barriers, Radio Pilipinas World Service, through its online digital broadcast, establishes a
government for their sacrifice for their families and valuable contribution to the Philippine economy. But most of all, holding Filipino values, culture, and unquestionable professionalism in their chosen fields. Bayang Mahal. Bayang Mahal. Pag-uusapan mga balitang mahalaga sa pamamayan sa kalakayan at ang dapat pagtuunan ng pagsipas sa pag-uusap. Suliranin Pambayan at Matlas Maestra si Reza. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Pagbati po ngayong araw na ito ng Biyernes, ikalabing-dalawa na po tayo sa buwan ng Disyembre. Ito ang programang Bangon Bayang Mahal. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sapal. Kasama po sa ating mahagang bumangon team. Mula po sa ating production side, engineering side at mga nakapagatid natin ng balita. Kalabas ng ating himpingan, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kami po sama-samang maglilingkod sa inyo po dito sa ating Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Ito po yung nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live, sa po mga Facebook browser, programang Radyo Pilipinas. Ano po sa ating terrestrial broadcast, sa inyo po mga radio. Ito 38 po kami sa inyo mga talapin at sa AM band. Sa FM naman, 104.3. And of course, iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating international broadcast station, overseas station, at digital online platform, Radyo Pilipinas World Source. Kasama po kayo ngayong umaga nito ng Friday. Ito pa rin namin sa inyo mga balita, panayam, talakayan, paghimay sa mga isipin, may kinalaman sa mga mapagulong na yung mga isip o sapin dito sa ating inang bayan at nakaka-apekto sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa Pilipino, hindi lamang dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng ating bansa, yung ating mga overseas Filipino workers at ating Filipino diaspora. Kung lalo na dito sa patuloy nating pagtutok sa mga nagiging development o kaganapan dito po sa flood control projects, ano man sa infrastructure projects, corruption, at yung patuloy na pagtutok ng pamahalaan ng gobyerno upang mapanagot ang mga taong sangkot dito at maibalik sa bayan, sa mga ng bayan, ang mga ninakaw nilang pera, maikulong. Kung sino dapat ang maikulong, yung ang sinisito ng taong bayan. Transparency, accountability, and restitution. Tututukan po natin yan. Pero alam niyo ba, yun ang ako napag-alaman, pag-uusapan po natin ito, kaya tumutok lang po kayo dito sa ating programa. So pag-uusapan tayo dahil alam niyo ba yung cybercrime natin na natuklasan nila na yung mga perang ninanakaw o nanakaw mula sa mga flood control projects ay nililipat nililipat sa crypto. Transfer nila sa crypto, nilalagay sa crypto. Hindi susunod kung meron tayo mga kababayan na nagpaparating sa inyo sa ating mga embada. Nakita namin si Salvi ko dito, nakita namin siya dito. Meron po bang gano'n? Sa pagkakalam ko, wala pa po. But again, maaari po silang mag-inform kung meron silang proba. Okay, so on that asset na siguro sa mga punto nito, kami po yung pipilit na ugaraanin pa naman sa lahat. Talaga alam natin nakatutok ang DFA dito sa cancellation of passport ni Salvi ko. Ang po yung isang direktiba ng Pangulo sa DFA at sa ating mga embahada. So, maraming salamat po, Asset Escalona. Right, thank you very much. Ang ating po Assistant Secretary Angelica Escalona, spokesperson ng Department of Foreign Affairs. Bangon Bayang Mahal. Sa Pilipinas, 7:08 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Incredible news and information sa mga trending
photocopies and videos, sure na meron dito yan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news and the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate Kusang Pinoy. Episode, musika, food, diversura at iba pa. Implement everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing kusang sinulong mahigit sa inyo. Or viva Señor, which means call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1551, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang Sinigang pugay, ang mga jubilayan sa hapon ginihit na piling gabay ng mga Krado ang prinsipyong ora et labora. Mula pa rin dito sa Sunong Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoque ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala sa iba pang balita, DOH inulunsad ang kampanyang Ligtas Christmas 2025 sa Valenzuela. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastaza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang paghahanda sa holiday season ay inaasar ay lulusad na ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development ang Ligtas Christmas 2025 sa Malinta National High School sa Valenzuela City ngayong umaga. Inaasahang pangunahan ng DOH-MMPH Regional Director Dr. Lester Tan at si Valenzuela Mayor West Chilian ang paglilusad ng kampanya na layong mapanatiling ligtas at malusog ang publiko ngayong Kapaskuhan. Sa gitna na rin ito ng tumataas sa kaso ng mga road crash, fireworks-related injuries at mga emergency na may kinalaman sa high blood pressure, high blood sugar at pati na stroke. Tatlong sub-campaign ng tampok sa Ligtas Christmas 2025 kasama na yan ang tamang pagkain, ehersisyo at disiplina para sa wasong restriksyon at pag-iwas sa sakit, be healthy para sa road safety at iwas paputok naman para itaguin ng ligtas na alternatibo sa pagpapaputok. Kasama rin ng DOH sa kampanya ang iba't ibang partner agencies sa bilang ng PNP, BSP at ang DILG. Magkakaroon din ng seremonyal pailaw at paingay bilang simbolo ng ligtas na pagdiriwang ng Pasko. Ayon sa Department of Health, nakatuon ang Ligtas Christmas campaign sa pagpapalawak ng health literacy, pagpapabuti ng environment at pagpapagod ng mga healthy governance para gawing mas madali at accessible ang pagpili ng ligtas at malusog na pamumuhay para sa lahat. Mula sa DOH para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pagbilang
ngayong Pasko, magkasundo tayo. Walang naman, maganda ang buwan. Ngayon sa Pasko ang tanan. Ang magawa natin. This is celebrating Jesus. And to once again dedicate our work and our lives to that faith. Bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, tunay na diwa ng Pasko. Ang Pasko ay tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, walang tunay na diwa ng Pasko. Tunay na diwa ng Pasko. Tulay sa pagpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Praise Sampag. Praise Sampag. Bangon. Bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Bangon, Bayang Mahal. Pero bago tayo tumakbo sa ating dalawang pare, good morning muna kay Charles Cortez, Chantal Flores, Michael Angelo Sabalag Gruda, Romel Pidit at sa GMNE Dubai. Right. Kamakailan, inayon po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director at siya rin Independent Commission for Infrastructure Technical Working Group Chair Undersecretary Abo Paraiso na nakikita nila itong ilan sa mga personalidad na sangkot sa mga pagkuto projects at may laundering na mga pondong ninakaw mula dito gamit ang cryptocurrency. Ayan ha, cryptocurrency. Gusto nila itago ng cash. Gusto nila sa cryptocurrency. Natago niya ng mga ito ang encrypted wealth sa mga cryptocurrencies gaya ng Bitcoin at yung United States Dollar Tether o USDT. Dahilan para ikabahala ito ng CICC at ICI dahil walang kapangyarihan ang Pilipinas upang i-regulate ang mga ito kung pumasok na ito sa crypto market. Ganon, ito matitrade, ganun ba? Ang pinahagit din ni Paraiso na iniulat ng Anti-Money Laundering Council sa amin na nakakover sila ng tinagong nakaw na yaman na tumambok sa United States Dollar Tether o USDT dahil nakipag-cooperate sa pamahalaan ang nasa exchange. Paano kapag hindi nakipag-cooperate? Ay, nako. Hindi Paraiso. Kung hindi makikipag-cooperate ang ibang mga exchanges ng cryptocurrency, natin naman kung hindi natin wala itong kaliwangan dito. Baka wala na po yung pera ng taong bayan. Magandang umaga po sa yung mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Congressman, sa pagkakaunat sa ating programa sa programa tayo. Alright, ang Dynasty Bill, po sa ano po ito, pinapaprioritize ng Pangulo sa ating mga mabatas
sa House of Representatives maging sa Senado para gagawin susukan at maging sa tuluyan sa lupo. Ano po po na reaction niyo? Political dynasty. So, mag-uusap. So, kailangan natin mapag-uusap ngayon. Paano subject to the ninyo? Pressure mo natin talaga. At ito, Saan natin makirepresent ito, Congressman Ito? Okay, kasi sinabi ng Pangulo, priority. Pero hindi ko sinabi urgent. Hindi ko sinabi urgent. Kasi sabi niya priority. No, hindi sa leta. Oo. Almost the same, no? Almost the same. Okay. Upang sa balita, informasyon